Sa sandaling ito, makikitang naglalakad pa uwi si Leon, naguguluhan pa rin kung bakit ganoon ang pagtrato sa kanya ni Shen. Napatanong pa nga siya sa sarili, nagkakagusto na ba iyon sa akin? Habang nasa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, makikita ring mabilis na tumatakbo patungo sa kanya si Isabel, tinatanong kung okay lang ba siya. Ngumiti naman si Leon sa kanya at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala dahil ang mga normal na tao ay hindi kayang saktan ang aking katawan. Ngunit hindi nito natanggal ang pag-aalala ni Isabel. Sinabi pa niya, ang dumukot sa iyo ay isang martial artist, kaya kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi naman ito pinansin ni Leon at sinabi pa nga, paanong naging kasalanan mo iyon? Hindi naman natin alam na bigla na lang susulpot ang isang martial artist para dukutin ako. Muli siyang ngumiti sa kanya at sinabing, wala kang kasalanan. Kasunod nito, binago niya ang usapan at ipinakita ang ibinigay sa kanya ni Shen, sabay sabing, ito ang bounty para sa dumukot sa akin. Binanggit din niya na ang lahat ng ito ay para kay Isabel, kaya hindi na niya kailangang malungkot pa. Sumagot naman si Isabel, hindi ko naman kakailanganin ng ganitong mga bagay kung may mangyayari namang masama sa iyo. Kasunod nito, nag-aalala pa rin niyang tinanong si Leon kung nasaktan ba siya. Muli namang ngumiti si Leon, natuwa sa pag-aalala ng kanyang asawa, kaya sinabi niya, hindi mo na kailangang mag-alala pa. Okay lang ako, at kasing tapang pa rin ng dati. Kasunod nito, binitawan ni Isabel ang mga gintong ibinigay sa kanya ni Leon at agad siyang niyakap, sabay sabing, isa kang malaking idid. Hindi mo ba napapansin kung gaano ako nag-aalala para sa iyo? Habang patuloy na umiiyak si Isabel, niyakap din siya ni Leon at sinabing, mag-relax ka na. Hindi na muling mangyayari ang ganitong bagay. Dahil sa sinabi ni Leon, tila gamaan ang loob ni Isabel kaya ngumiti siya at sinabing, nangangako akong hindi na talaga ito mauulit. Ngumiti rin si Leon sa kanyang sinabi at tinanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngunit sa huli, sinabi rin niya, huwag na lang nating pag-usapan iyon. Saka tinanong si Isabel, okay ka na ba? Sumagot naman si Isabel, medyo okay na ako, pero natatakot pa rin ako. Pakiramdam ko, napakaraming nangyari ngayong taon. Para akong nasa isang mahabang panaginip, at hindi mawala sa dibdib ko ang pakiramdam na may masamang mangyayari. Tumawa naman si Leon at sinabing, huwag mo nang isipin iyon. Talaga namang marami nang nangyari, tulad ng paggising mo ng tanghali nitong mga huling araw. Sumagot naman si Isabel, dahil iyon sa swerte ka sa ating relasyon. Sigurado akong tuwang-tuwa ka na ako ang napangasawa mo. Nakangiti namang kinumpirma ito ni Leon, tama ka. Ngunit sa huli, tinanong din niya si Isabel, hindi ka ba masaya na ako ang napangasawa mo? Nakasimangot namang sumagot si Isabel, okay lang naman sa akin. Dahil dito, awkward na ngumiti si Leon at tinanong, anong klaseng sagot iyon? Kasunod nito, masayang ngumiti si Isabel sa kanya at sinabing, iyon ay nasa punto na kaya kong ipagpalit ang buong bayan para sa iyo. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa Imperial Palace. Dito, makikitang matamang nag-iisip si Shen tungkol sa nangyari sa dumukot kay Leon. Iniisip niya kung talaga nga bang normal na tao si Leon dahil nagawa nitong patayin ang dumukot sa kanya. Dahil dito, naisip niya na masyadong nakakahiya para sa kanilang Empress na makitang kasama lagi si Leon. Ngunit naisip din niya na sa taglay na talino ng kanilang Empress, marahil ay kasama sa kanyang plano ang palaging pagsama kay Leon. Habang iniisip niya ito, biglang nagsalita ang Empress at iniutos kay Shen, simula ngayon, ang mga bagay na may kinalaman sa Wang family at sa kanilang family head, ikaw na ang personal na mag-aasikaso. Agad namang sumang-ayon si Shen at sinabing, walang problema iyon sa akin. Ngunit pagkasabi nito, tinanong din niya ang Empress, paano naman ang iyong seguridad kung tututukan ko ang kasong iyon? Sumagot naman si Isabel, kung hahayaan kong mangyari ulit ang ganitong mga bagay sa loob ng Kapitolyo, mas mamabutihin ko pang mawasak na ng tuluyan ang buong Kapitolyo. Kasabay nito, iniisip niya, hindi ko hahayaang mangyari ulit ang ganoong bagay kay Leon. Kasunod nito, mariin niyang iniutos kay Shen, tuluyan ang lipulin ang buong Wang family.
Agad namang sumang-ayon dito si Shen. Pagkatapos nito, nakangiting tumalikod si Shen upang umalis na. Ngunit kasabay nito, iniisip niya, ganito dapat ang isang empress, handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang mga mamamayan. Dagdag pa niya, mayroon din siyang malakas na presensya, isang katangian ng isang totoong ruler. Samantala, sa bahay nila Leon, makikitang gulat na gulat si Li Su at tinatanong si Leon kung totoo bang may kinidnap siya. Matapos ang sandaling pagkagulat, bigla siyang nalungkot at sinabing, inaasahan ko nang mangyayari ang ganitong bagay, pero hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari na nga ito. Hindi naman makapaniwala si Leon sa babaeng ito, kaya nilinaw niya, ako ang nakidnap. Mas lalo namang nagulat si Li Su sa sinabi niya at agad na tinanong, sino ang halimaw na iyon na kayang dukutin ka? Malapit na bang mawasak ang mundo kaya nangyayari ito? Wala namang pakialam si Leon sa kanyang mga reaksyon at sinabi pa nga, wala akong kilalang ganoong klaseng mga halimaw, pero ang tangi kong alam ay wala na akong magagawa sa klase ng utak na mayroon ka. Kasunod nito, ipinaliwanag niya na may isang tao lamang na ginamit siya bilang hostage, at hindi siya nakakilos dahil kasama niya si Isabel, kaya hinayaan na lang niyang dukutin siya ng taong iyon. Sinabi pa niya na ang taong iyon ay miyembro ng Wang family, ngunit sa kanyang palagay, mabuting tao ito. Idinagdag pa niya, binanggit niya sa akin na may malaking sakunang mangyayari sa Kapitolyo. Dahil dito, napagtanto niya na marahil ay natutunan na ng Wang family kung paano gamitin ng tama ang Jade Seal. Matapos marinig ito, biglang may naalala si Li Su at sinabing, narinig ko ang balita na ang family head ng Wang family ay kasalukuyang nagtatago sa labas ng lungsod. Dahil dito, sinabi ni Leon, wala akong pakialam kung ano mang masamang gawain ang pinaplano nila, pero para masigurado ang kaligtasan ng aking asawa, kailangan ko ng wasakin ng tuluyan ang kanilang base. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na si Isabel at nadatnan niya si Leon na kasalukuyang naghahanda ng pagkain. Nang makita siya ni Leon, agad niya itong binati at sinabing, naghanda ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Tinanong naman ni Isabel, ano na namang klaseng weird na pagkain ang ginawa mo ngayon? Hindi naman na-offend si Leon, at sa halip ay sinabi pa nga, maghintay ka lang, ako ang pinakamahusay pagdating sa paghahanda ng kakaiba at misteryosong mga pagkain. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ni Leon ang ginawa niyang dessert. Nang makita ito ni Isabel, agad niyang sinabi, ice cream lang naman ito, kaya hindi ito maituturing na misteryoso. Mabibili ito sa buong Kapitolyo. Binaliwala naman ni Leon ang kanyang sinabi at sa halip ay hinimok siyang tikman ito, sinasabing hindi ito pangkaraniwang ice cream. Agad namang tinikman ni Isabel ang ice cream at masayang sinabi, medyo maasim ito, parang ang paborito kong flavor. Matapos makita ni Leon ang satisfied na ekspresyon ni Isabel, sinabi niya, hindi ito tulad ng mga pangkaraniwang ice cream sa pamilihan. Ginamit ko rito ang mga paborito mong prutas. Pinuri naman siya ni Isabel at sinabing, hindi na rin masama ang ice cream na ito. Kasunod nito, tinanong siya ni Leon, bakit maaga kang umuwi ngayon? Namimiss mo na ba ako? Agad naman siyang sinagot ni Isabel at tinanong, sa tingin mo ba posible iyon? Tumawa naman si Leon at sinabing, sa tingin ko, hindi iyon imposible. Agad naman siyang binara ni Isabel at sinabing, nananaginip ka ng gising. Bumalik ka na sa realidad. Napabuntong hininga naman si Leon at nangatwiran, ganoon ang ginagawa ng mga ordinaryong mag-asawa. Mahirap ba talagang gawin iyon? Nahihiya namang sumagot si Isabel at tinanong, ganoon ba talaga ang ginagawa ng normal na mag-asawa? Kasunod nito, sinabi niya, kung ganoon talaga, susubukan ko iyon sa mga susunod na araw. Kasunod nito, lumipat ang eksena kung saan makikitang si Leon ay nasa labas ng Kapitolyo. Dito, sinabi niya, dahil hindi ko matagpuan ang mga nagtatagong miyembro ng Wang family, aabangan ko na lang sila sa labas. Sinabi rin niya, ang buhay ng isang mabuting mamamayan ay masyadong boring. Bagamat hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon nila, nararamdaman ko ang true key nila ilang milya ang layo. Mas mabuti nang maghintay at magtanong ng direksyon.
Habang iniisip niya ito, biglang may tumalon mula sa ibabaw ng pader at lumapag sa tabi niya. Matapos gawin ito, sinabi ni Shen, "Tamang-tama ang paglabas ko. Walang ni isang tao dito, kaya nakakasigurado akong hindi makakalabas ang impormasyon sa susunod kong gagawin." Habang iniisip pa niya ito, biglang nagsalita si Leon sa kanyang tabi at binati siya, "Nagkita na naman tayo." Tinanong din niya si Shen, "Sikreto ka bang aalis sa Kapitolyo ngayon?" Gulat naman si Shen sa kanyang presensya at tinanong, "Ano ang ginagawa mo dito?" Kasunod nito, pinakalma niya ang kanyang sarili at sinabi, "Mayroon akong importanteng gagawin. Kung wala kang ibang gagawin dito, mas mabuti pang bumalik ka na sa loob ng Kapitolyo." Ngumiti naman si Leon at sinabing, "Nagkataon lang na mayroon din akong gagawin sa labas ng Kapitolyo." "Saan ka ba patungo?" Hindi naman siya sinagot ni Shen at sa halip ay nagsimulang maglakad, sabay sabing, "Pasensya ka na, pero hindi kita masasamahan saan ka man pupunta." Hindi naman pinansin ni Leon ang kanyang sinabi, at sa halip ay napangiti pa nga. Naisip niya, doon pala ang direksyon ng hideout ng Wang family. Mukhang hindi sinasadya, pero magkikita na naman tayo mamaya. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Shen na tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Habang ginagawa niya ito, naisip niya, laging kasama ng Empress ang lalaking iyon. Marahil ay tinatrato niya ito na parang kanyang alagang aso. Dahil dito, naisip niya, hindi ko magagawang ilagay sa panganib ang lalaking iyon. Ang misyon ko ngayon ay masyadong importante at mapanganib. Mabuti na lang at madali ko siyang naiwanan. Kasunod nito, bigla siyang huminto at sinabi, "Ayon sa mga reports, ang hideout ng Wang family ay malapit na dito." Habang iniisip niya ito, nakarinig siya ng mga ingay mula sa mga damuhan. Dahil dito, agad niyang tinanong, "Sino ang nandoon?" Ngunit sa kabila ng kanyang tanong, nanatiling walang sumasagot. Kaya naisip niya, habang naglalakbay ako, wala akong naramdamang sumusunod sa akin, marahil isa itong ambush mula sa Wang family. Ngunit iba sa kanyang iniisip ang nangyari, biglang tumalon mula sa damuhan ang napakalaking baboy damo. At sa ibabaw nito ay nakasakay si Leon, na sinasabi sa baboy, "Gamitin mo ang iyong kakayahan na pigi advance." Sa kabilang banda, gulat na gulat si Shen sa kakaibang eksenang nasa harapan niya. Habang nakatulala pa siya sa kanyang mga nakikita, huminto na si Leon sa kanyang harapan, ngumiti, at sinabing, "Isa na namang coincidence na nagkita tayo sa lugar na ito." Tinanong din niya si Shen, "Gusto mo rin bang lumipad kasama ng mga baboy damo?" Hindi naman makapaniwala si Shen sa mga sinasabi ni Leon, at napamura pa nga siya, "Ano raw? Lumipad kasama ng mga baboy? Ano ako, Hog Rider?" Naisip din niya, kung hindi lang ito importante sa Empress, baka matagal ko na itong sinakaw dahil sa kanyang mga kalokohan. Habang nagpapalam naman si Leon sa baboy damo, naisip ni Shen, bagamat napakahina ni Leon, nagpapakalat-kalat pa siya sa ganitong klaseng lugar. Ngunit sa kabila nito, kailangan ko pa rin siyang protektahan dahil importante siya sa Empress. Dahil sa pag-iisip ng mga bagay na ito, nagpasya siyang bumalik na muna sa Kapitolyo, dahil masyado ng malaki ang ingay na ginawa ni Leon sa lugar. Kaya marahil ay nalaman na rin ng mga kalaban ang kanilang lokasyon. Ngunit bago pa man sila makakilos, narinig nila ang isang bagay na lumipad mula sa kalapit na mga puno. Sa sandaling lumapit ito sa kanila, nakita nilang ito ay mga true key bombs. Hindi naman nagpanik si Leon sa pagkakita sa mga ito. Sa halip, bahagya lamang niyang ikinilos ang kanyang kamay at nagpalabas ng sword key patungo sa mga bomba. Kasunod nito, isang malakas na pagsabog ang naganap, na labis na ikinagulat ni Shen. Matapos mawala ang usok, nakita nila ang maraming puno na naputol dahil sa lakas ng pagsabog. Habang pinagmamasdan ito ni Shen, naisip niya, nakakatakot ang atakeng iyon. Ang pakiramdam ko ay parang ito ang rebel army leader. Kasunod nito, agad niyang sinigawan si Leon, "Bakit nakatulala ka pa dyan? Dumapa ka. Sinwert lang tayo na naiwasan natin ang mga bomba dahil sa ating mga kasabwat, pero hindi tayo nakakasigurado kung may paparating pang atake."
Ngunit hindi siya pinansin ni Leon at nanatili lamang itong nakatayo doon. Dahil dito, naisip ni Shen, marahil hindi ito makakilos dahil sa sobrang takot. Kapag may nangyari sa alagang aso ng Empress na ito at namatay, siguradong maha-heartbroken ang Empress. Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ni Leon ang nagpapanik na si Shen, napatanong siya sa kanyang sarili, bakit pakiramdam ko ay may nag-uudyok sa akin na suntukin sa mukha ang lalaking ito? Lumipat ang eksena, makikitang pareho ng nakadapa at gumagapang ang dalawa. Habang ginagawa nila ito, naisip ni Shen, masyadong walang ingat ang lalaking kasama ko. Hindi ba niya alam na napakadelikado ng sitwasyon namin ngayon? Naisip din niya, kahit sinong martial artist ay makakaramdam na parang nauubusan ng hininga sa matinding lakas ng true ki na pinakawalan kanina, kaya napapatanong siya, bakit parang hindi ito nararamdaman ni Leon? Sa kabilang banda, si Leon naman ay iniisip, marahil ay sobrang natatakot si Shen dahil sa pinakawalan kong atake kanina. Masyadong walang silbi ang lalaking ito. Habang iniisip pa niya ito, biglang nagsalita si Shen at sinabi, marahil hindi mo nauunawaan ang ating sitwasyon, kaya ipapaliwanag ko sa iyo. Ang atake kanina ay nangangahulugan na pinapahanap tayo ng isang landas ng kung sino man ang nagsagawa ng atakeng iyon. Matapos marinig ito, naisip ni Leon, ganito na ba ang mga genius ngayon? Kung ano-ano ang naiisip. Kasunod nito, muling nagsimulang gumapang si Shen at sinabi kay Leon, sumunod ka sa akin. Huwag kang lalayo, dahil ilalagay mo ang sarili mo sa panganib kung gagawin mo iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakapasok sila sa isang liblib na nayon. Dito, sinabi ni Shen, marahil dito nagtatago ang Wang family. Mukhang hindi pa nila nalalaman ang tungkol sa ating presensya. Kasunod nito, sinabi ni Shen, manatili ka na lang dito, Leon, at huwag kang kumilos. Mag-iimbestiga muna ako sa lugar. Ngumiti naman si Leon at pinigilan siya, sinasabing, ang lugar na ito ay masyadong kainahinala. Sinabi pa niya, tingnan mo ang bahay na iyon. Mukhang may nakatira, pero wala kahit kaunting usok na lumalabas. Bukod sa hindi nagluluto ang mga ito, wala ring mga sinampay sa labas. Imposible iyon, maliban na lang kung iisa lang ang sinusuot nilang damit araw-araw. Matapos marinig ang mga paliwanag na ito ni Leon, tinanong ni Shen, paano mo napansin ang lahat ng iyon? Ngumiti naman si Leon at sinabi, ang lahat ng iyon ay base sa aking mga karanasan. Dahil dito, napaisip si Shen, eksperto ba ito sa pagluluto at paglalaba para sa Empress, kaya niya napansin ang lahat ng iyon. Dahil sa pag-iisip ng lahat ng ito, ngumiti si Shen kay Leon at sinabi, malaki ang naitulong mo sa akin ngayon, kaya sa hinaharap, sasabihin ko sa Empress ang lahat ng iyong mga nagawa. Ngumiti naman si Leon, ngunit sa loob-loob niya ay sinasabi niya, hindi ko kailangan ang mga iyon, lalo na sa Empress. Samantala, napansin ni Shen ang isang kainahinalang bagay sa lupa at sinabi, matapos kong suriin ang lugar, napansin kong mukhang kakaiba ang lupa dito. Kasunod nito, napansin niya na tila may lagusan sa ilalim ng lupa, at matapos itong buksan, nakita nila ang isang hagdanan na patungo sa ilalim. Dahil dito, sinabi niya, mukhang ang village na ito ay isang patibong, at ang kanilang tunay na hideout ay nasa ilalim ng lupa. Kasunod nito makikitang naglalakad na ang dalawa pababa sa hagdanan. Habang ginagawa nila ito, sinabi ni Shen, sumunod ka sa akin at manatili ka lang sa aking likuran. Tumuntong ka lamang kung saan ako tumutungtong para makaiwas sa mga trap. Agad namang sumang-ayon si Leon at sinabi pa nga, isa akong mabuting mamamayan, kaya susunod ako sa lahat ng sinasabi mo. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang dalawang nagbabantay sa isang malaking pintuan. Dito, sinabi ng isa, hindi ko inaasahan na ang mga aso ng Empress ay matatagpuan ang lugar na ito. Ngunit dahil wala na tayong nakitang kahit anong pagkilos sa itaas, marahil namatay na ang mga iyon. Sumang-ayon naman dito ang kanyang kasama at sinabi, ang mga aso ng Empress ay malamang namatay na sa lason sa loob ng isa sa mga bahay. Tumawa naman ang kanyang kasama at sinabing, sa loob lamang ng ilang araw,
ang imperyo ay mapupunta na sa Wang family. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin na nasa harapan na pala nila si Shen, na ngayon ay nanlilisik ang mga mata sa matinding galit. Kasunod nito, narinig ang malakas na sigawan at pag-iyak ng dalawa, matapos silang bugbugin ng husto ni Shen. Habang patuloy silang pinagmumura ni Shen, sinabi niya, "Ang lakas ng loob niyong magsalita ng kabastusan tungkol sa ating Empress." Si Leon naman ay naisip, dahil masyadong madaldal ang dalawang ito, kaya sila napahamak. Pagkatapos nito, lumapit si Shen sa malaking pinto at sinabi, "Mukhang ito ang binabantayan ng dalawa, kaya marahil may malaking sikreto sa loob nito." Kasunod nito, binuksan na niya ang malaking pinto, at sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang mga plano ng Jade Seal at ang detalyadong paraan kung paano ito gamitin. Habang namamangha pa siya sa kanyang nakikita, naitanong niya sa sarili. Noong una, inakala ko na kaunti lamang ang kaalaman ng Wang family tungkol sa Jade Seal. Ngunit ang totoo pala, nasa kanila na ang kakayahang gamitin ito ng tuluyan. Habang iniisip pa niya ito, may isang taong pumindot sa isang bahagi ng silid. Agad na nagsara ang pinto na kanilang dinaanan. Dahil dito, agad na sinabi ni Shen, ito ay isang trap. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.